Hello mga ka-dreamers! Kamusta ang lahat? Ayan, so bago ko sagutin yung comment ni Sis Marie, gusto lang po magpasalamat sa lahat ng mga nakasuporta, lahat ng mga nag-congratulate sa amin dahil sa PR application namin, PR journey namin, approved na po kahapon, October 16, 2024. And syempre, thank you kay Lord kasi pinagkaloob na po sa amin yung matagal na naming hinihintay. Ayan, thank you so much po. And then, yun, balik tayo sa comment ni Sis Marie. Ma'am, ilang months po kayo naghintay after mag-file po kayo for PR? By the way, congrats po. Ayun, thank you Sis Marie. And eto guys, isi-share ko sa inyo yung naging timeline namin. Bali, yung naging submission namin ay nung April 5, 2024. So this year lang yun guys. April 5, 2024 kami nag-submit yung sa federal namin. And then sumunod na update sa application namin ay nung July 23, 2024. Yun ay yung AOS namin and then yung AOR and yung biometric instruction letter. Ayan, so nakatanggap kami ng biometric letter noong July 23, 2024 and then na-complete namin yung biometric namin noong August 6, 2024. And then after nung biometric namin guys, ang sumunod na update sa amin, September 12, nakatanggap na kami ng Portal 1. And nung time na natanggap namin yung Portal 1 guys, sobrang saya ko na nun kasi marami nang sasabi na pagka nakatanggap ka na ng Portal 1, ayun, as in talagang malapit na sa final guys. So sobrang tuwa ko nun. And then dun sa Portal 1 ay mga i-fill up ka doon. Yun, sinagutan ko na yun. Tapos after nun, so, sinend ko yun sa IRCC. And then, sumunod na update sa amin ay nung September 20, Portal 2. Ayun, guys. Parang, na yun, talagang, as in, ang sarap na sa pakiramdam. Kumbaga, nasa nasa 95% or 99% na. Basta, andun na sa point na yun. And then, ayun na, nakaka-stress na yung paghihintay dun sa eco-PR, nakaka-stress na nakaka-excite. Alam yan nung mga na PR na alam yung pakiramdam na yun nga parang hindi mo alam kung anong pakiramdam, mixed emotion, parang hindi mo alam kung makakatulog ko ng maayos. Basta yun, OA na akong OA, pero yun yung pakiramdam ko guys. Yun yung pakiramdam namin ng asawa ko. Tapos walang araw na hindi namin chinek yung yung email. Lalo na pagka weekdays, ayan na, lagi kami nagtatanungan na may nag-email na ba? May email na ba? Yan. Tapos lagi kong chinecheck yung yung portal namin kung okay na ba yung yung application namin. Tapos yun, kahapon guys, naka-duty ako. Nakita nyo dun sa post ko kahapon. As in, talagang hindi ko mapigilan na talagang umiyak. Naka-duty ako. Tapos, yun, nag-text si Miko. Nag-chat si Miko na sabi niya may email. Sabi niya, open mo. Tapos, yun guys, nanginginig akong i-open yung yung email. Kasi dun nag-email sa niya, sa email niya. Yun, nanginginig ako guys. Tapos yun, na-open ko na siya guys. Na-open ko na. And yun na, nabasa ko yung congratulations na yun na PR na. Yun guys, yun yung naging timeline namin. Okay na maging OA, pero yun talaga yung pakiramdam ko. And pasensya kayo kung hindi ko napigilang hindi umiyak kasi sa sobrang dami ng problema, pagsubok, puyat, pagod, stress. Alam yan siguro ng mga ibang naka-experience na sa pakiramdam na to na hindi ganun kadali yung sa PR application. Lalo na kung medyo may complicated dun sa application ninyo. Sa amin, yun nga, may medyo complicated. Pero, grabe. Yung imposible ginagawa ni God na posible. Kaya, ganun na lang yung yung pakiramdam ko. Hindi ko mapigilan na hindi umiyak nung nabasa ko yung yung congratulation. And yun nga, basta ang saya sa pakiramdam kasi yung hirap na napagdaanan namin, pagsubok, kasama din dyan yung financial kasi nga dumaan kami sa sa consultant
Actually, yung nomination ko, natanggap ko na yan last year. Last year, natanggap ko yan nung October pa. So, kita nyo, 1 year yung inabot. Kung ibabalik ko sa yung sa nomination. Pero yung sinabi ko kanina na 6 months is upan dun sa submission ng federal. Babalik lang tayo dun sa start nung apply ako para magkaroon ng provincial nomination. Nagkaroon ako ng nomination last year, October pa. So, after din yun ng Thanksgiving, tapos sabi ko, minanifest ko siya guys, na siguro tatanggap ko yung Eco-PR na yan. After din ng Thanksgiving. And yun nga, totoo nga, after ng Thanksgiving ko natanggap yung Eco-PR na yan. So, balik ulit tayo dun guys. Gusto ko lang i-share para yung mga napanghihinaan dyan ng loob, mas lumakas. Diba? So, yun nga, nung October last year ko pa natanggap yung nomination. So, sa nomination na yun, meron akong 6 months na kailangan ma-submit ko lahat yung yung mga papeles, yung mga documents na kailangan dyan sa PR application namin. Medyo natagalan siya guys kasi nga nag-under consultant kami and medyo gipit din that time. So, kailangan matapos ko muna yung payment ko dun sa consultant bago nila i-go yung submission namin ng PR. So, para sa akin, hindi ganun kadali yung naging PR application namin. Kaya, yun nga, ganun na lang yung pakiramdam ko as in talagang lahat ng mga pagsubok, ng stress na ibuhos ko sa iyak. Kasi yung iyak na yun, parang, basta ang saya-saya kasi after nung mga pagsubok na pagdaanan namin, ito na, masarap na sa pakiramdam kasi na PR na kami. Ang tagal kong hinintay ito. Thank you talaga sa mga taong nakasuporta, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Thank you, thank you. Thank you lahat. Thank you sa lahat. Thank you so much. Pasensya na kayo, hindi ko mapigilan, hindi umiyak. Sobrang saya ko lang talaga guys. And gusto kong i-share talaga sa inyo to para yung mga naghihintay dyan ng matagal, darating din yung time. Lagi lang tayong mag-pray na magiging okay ang lahat. Kahit na ganun kahirap, lahat ng imposible nagiging imposible. Basta, kasama natin si God. Yun lang guys. Thank you so much.